mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat at makinig sa homilya. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Pinagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Lagi ang bati ko pinagpala sapagkat ito ang gusto natin sa tuwing tayo'y dumadalo ng misa. Ang tayo'y pagpalain. Sabi mo nga sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating mahal na patrona, ang Nuestra Señora de la Soledad. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Kasabay ng kapistahang ito, ang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Kagabi, pinagnilayan natin ang pinaka-popular na titulo ni Maria. Anong titulo yon? Ang pagiging ina ng Diyos. Hindi ba popular yon? Pag sinabing Maria, siya'y ina ng Diyos. Kaya nga ang tawag natin, Mama Mary, mahal na ina. Hindi ba? Kahit ang daming titulo, Lourdes, ano pa? Mount Carmel, Immaculate. Ang daming titulo, Nuestra Señora de la Soledad. Lahat ng yan tumutukoy kay Maria bilang ina. Kaya naman, sa wikang Griego, ang pagiging ina ni Maria ay tinatawag na Theotokos. Sabihin nyo nga po, Theotokos. Ibig sabihin, sa Ingles, God-bearer.
tagapagdala ng Diyos. Yan si Maria bilang isang ina. Theotokos, God-bearer. Dinala niya ang Diyos sa kanyang sinapupunan. Kung sa tao, kapag merong tao sa laman ng kanyang sinapupunan, anong tawag natin? O nagdadalang, yan, no? Nagdadalang tao, o sige na nga, buntis. No? Si Maria, nagdala ng Diyos. Tagapagdala ng Diyos. Theotokos. Ngayong araw na ito, pagninilaya naman natin ang titulo na tinawag ng Diyos kay Maria sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. No? Itong titulong ito, ang Diyos ang tumawag kay Maria. Ang Diyos ang humirang kay Maria. At ang titulong ito, sa wikang Griego ay kekaritomene. Sabihin nyo nga po, kekaritomene. Sa Ingles, full of grace. Sa Tagalog, bukod na pinagpala sa lahat. Iyan ang titulo na Diyos ang nagtawag kay Maria. Marami tayong binibigay sa mahal na ina na titulo. Pero ang titulong kekaritomene o ang bukod na pinagpala sa lahat, ang Diyos ang nagbigay kay Maria. Ibig sabihin ng pinagpala, siya ay minamahal. Siya'y pinili at siya'y hinirang. Kaya nga, ang biruan natin, kapag ang isang tao ay lubos na minamahal, kapag ang tao ay napili at hinirang, di ba? Ang sinasabi natin, di ikaw nang pinagpala. Di ba? Kapag merong kang minamahal na sobra, anong sinasabi mo? Di ikaw nang pinagpala. Di ba? Kapag ikaw ang napili, di ikaw nang pinagpala. Lahat ito ay dahil minahal, pinili at hinirang din ni Maria ang Diyos. Si Maria, minahal ng Diyos. Pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, dahil si Maria nagmahal din. Pinili din niya at hinirang din niya ang Diyos. Minahal kahit ang hirap-hirap. Pinili ang Diyos kahit may sariling gusto o sariling plano. Hinirang sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon dahil Diyos ang nasa isip at puso. Ito din ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang pagpalain. Gusto nyo bang pagpalain? Minahal, pinili at hinirang. Yan ang gusto ng Diyos. Kung gusto mong ikaw ay pagpalain, mahalin, piliin, at hirangin mo rin ang Diyos. Sa ating unang pagbasa, ibinigay ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa mga tao sa pagsasabi, pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan at subaybayan, lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Hindi ba? Ito lang naman ang gusto natin, ang ingatan ng Panginoon, ang kahabagan ng Diyos at subaybayan, ang lingapin o alagaan at bigyan ng kapayapaan. Pero marami sa atin, iba ang hinahanap. Proteksyon ng gusto, pero sila ang pasimuno ng gulo. May nanggugulo. Sige, kargahin mo na, dali. Bow. Pagkakuha mo, bow ulit. Sana yun? Sige, isushu mo na lang siya kung nangangagat. Shoo. Sige, tuloy na ako.
No? Ang gusto natin, proteksyon, pero sinong pasimuno sa gulo? Sinong nagpapaputok ng malakas? Sinong inom ng inom, tapos magmomotor? Yun ang malungkot. Hindi ba? Gusto mo proteksyon, pero ikaw ang nagpapahamak sa iyong sarili. Gusto mo subaybayan ka ng Diyos, pero hindi ka naman nagpapakita sa Diyos. Hindi ka nagsisimba, nagtatago ka sa Diyos. Gusto mo alagaan ka ng Diyos, pero lapit ka ng lapit sa bisyo. Gusto mo kapayapaan, pero sinong gumagawa ng kasamaan? Sa madaling salita, gusto natin ang pagpapala, pero ikaw naman ang nagwawala. Gusto mong pagpalain, mahalin, piliin, at hirangin ang Diyos. Kaya nga, idinadaan na lang natin ang lahat sa panalangin. Gaya ng sinabi natin sa Salmo Responsorio. Anong sabi natin? Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Di ba gano'n na lang? Humihingi na lang tayo ng awa para kahit papano sa kabila ng ating pagkakasala, tayo ay pagpalain. Marami naman talaga pumipili ng mga kasamaan, pero nagdadasal pa rin na sana pagpalain. Naalala ko, noong ako po'y nasa Quiapo, sa loob ng halos 5 taon, sa lahat ng Biyernes na ginawa ng Diyos, kada umaga, nagigising ako sa sigaw ng vendor sa gilid ng ebanghelista. Ano yung sigaw niya? Pampaswerte! Pampaswerte! Alam nyo, 3 a.m. Sumisigaw ng pampaswerte. At yun ang alarm clock ko. Pag nagising na ako, Biyernes na. No? Tuwing Biyernes lang yon, ba't siya sumisigaw ng pampaswerte? Hello. Nagtitinda ng pampaswerte. No? Yan yung lagi niyang sinisigaw. At sa isip-isip ko, 5 taon na ako. Aalis na lang ako sa Quiapo. Itong taong ito, nagtitinda pa rin ng pampaswerte. Pero nakakapagtaka, may mga taong bumibili. Tama? Hindi kayo nagtaka. Yung nagtinda, hindi pa sinuswerte. Bakit? Hindi niya binili siguro yung tinda niya. No? Ilan sa atin ganon? Bumibili ng pampaswerte. Hoy, ayaw niyo magtaas ng kamay? Ilan kagabi ang naghanda ng bilog-bilog na prutas? Hello? O, tingnan mo na. Di ba? Bumili ka ng pampaswerte. Ilan sa inyo nagsuot ng polka dots para swertehin? Ilan nagsuot ng kulay ng taon? Ilan ang naglagay ng palakang may kagat na barya? Ilan ang nanghaplos sa budang ginintuan? At ilan ang naglagay ng pusang kumakaway katabi ng Santo Niño? Hello? Anong handa nyo? Manok? Ayaw nyo yan. Kasi hindi maswerte. Anong maswerte? Malagkit. Ano pa? Matamis daw. Oh, yan tayo. Gusto natin swertehin. Samantalang ang Diyos, ang gusto sa atin, pagpalain. Hindi swerte, kundi pagpapala ang gusto ng Diyos. Dahil ang swerte, para lang sa isa. Pero ang pagpapala, para sa lahat. Ang problema, hindi natin pinipili ang pagpapala. Gusto natin swerte. Hindi ba ang swerte isa sa lahat? Isa sa madami? Isa sa libo-libo? Di ba ganun ang swerte?
Bakit gusto natin ng swerte? Kasi mas madali ang bumili ng bilog na prutas kesa magsimba. Tama? Ang haba kasi ng homily ni Father Di ba? Bakit gusto natin ng swerte? Kasi mas mabilis maglagay ng pusang kumakaway kesa magdebosyon. Mas convenient ang tumaya sa loto kesa piliin ang plano ng Diyos. Ngayong bagong taon, ang nais ng Diyos, pagpalain ang bawat isa sa atin. Ngunit mangyayari lang ito kung gaya ni Maria sa ating ebanghelyo, ilalagay sa isip si Jesus at magbubulay-bulay. Ilagay sa isip at magbubulay-bulay. Bago ka gumawa ng isang bagay ngayong bagong taon, tingnan mo kung si Jesus ay matatagpuan. Bago ka lumipat ng trabaho, tingnan mo, matatagpuan mo ba dyan ang Diyos? Bago ka magpakasal, tingnan mo muna, matatagpuan mo ba dyan ang Diyos? Bago ka magdesisyon, isaisip ang Diyos at magbulay-bulay. Kung hindi mo matagpuan ang Diyos, pagbulay-bulayan mo ang gagawin mo. Dahil pag wala ang Diyos sa gagawin mo, sa pupuntahan mo, sa pipiliin mo, sa mamahalin mo, at sa hihirangin mo, hindi ka pagpapalain. Kaya yung mamahalin mo, siguradong dapat nasa Kanya ang Diyos. Pag ayaw Kanya pagsimbahin, huwag mong piliin. Hindi ka dyan pagpapalain. No? Marami sa mga may asawa ngayon, bakit umiiyak? Hello. Mali ang napiling asawa. Kasi wala sa asawa ang Diyos. Hello. Ano, Nay? Ulitan na lang tayo. Mag-asawa na lang ulit. Hindi ba? No? Hanapin mong Diyos. Bago ka gumawa ng isang bagay, isipin mo ang Diyos. Dahil kapag nandoon ang Diyos, nandoon ang pagpapala sa iyo ng Diyos. Ngayong bagong taon, ito ang pabaon sa atin ng kapistahan ng mahal na ina. Ang bawat isa sa atin, pagpalain. Kung mamahalin, pipiliin, at hihirangin natin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Amen.